Guys, pinagpuyatan ko pa kagabi. Kyle, ba't ba hawak mo yung robot na hindi mo iayos dyan? Eh, syempre mga baka masira. Diyos ko, yung pinapagawa ko yun. Pinagpuyatan ko to. Halo mga mamis, pagkatapos nga maligo ni Kyle, bumaba nga siya dito sa may labas. Paano ba naman kasi, gagawin na nga daw niya ngayon at pagpupuyatan niya nga yung project nila. Si mama nga yung kasama niya dyan, pero maya-maya umalis na nga rin sila mama dahil maliligo na nga din. Kaya naman, si Kyle na nga lang talaga yung natira dito. Pagkatapos ko namang maligo, hinahanap ko talaga siya dahil hindi ko nga alam na gagawa siyang project ngayon. Nagpatulong na nga din siya sa daddy niya na kumuha ng mga ibang gamit para nga daw matapos niya na to ngayon at maipasa na nga niya yan bukas. Bali, bumaba na nga ako dito dahil umakyat din yung daddy niya at siya naman yung maliligo. Sinabi nga sa akin na gumagawa daw ng project si Kyle. Sabi ko nga sa kanya, tutulungan ko siya pero sabi niya kaya na nga daw niya dahil mabilis lang naman daw gawin to. Ayaw talaga niyang magpatulong sa akin dito. Pero alas 8 na nga talaga ng gabi nito kaya naman sabi ko nga sa ayaw at sa gusto niya ay tutulungan ko nga siya. Kinuha na rin pala ako ng daddy niya ng upuan dito para daw hindi ako mangawit. Bali, hindi nga talaga namin makita yung glue gun dyan kaya naman nagsindi na nga lang yung daddy niya dito ng kandila. Pinaliwanag na rin pala sa akin ni Kyle dito yung mga gagawin niya para nga din daw alam ko. Dahil nung una nga kung ano-ano lang yung ginagawa ko at naiinis na sa akin si Kyle dahil meron na nga daw talaga siyang idea. Kakauwi-uwi nga lang din talaga ni Kyle dito sa bahay dahil nag-training nga sila. Napa-okay one daw na nga lang si Kyle dito. Paano ba naman kasi tapos na nga kami sa unang step. Kaya naman yung natira ko nga juice dito ay ininom ko na din tapos nag-yakult na muna si Kyle para makapagpahinga kami ng kaunti. Nung kinabukasan naman, tinanghali talaga ng gising si Kyle. Ano ba naman kasi mag-aalas 12 na nga yata talaga kaming nakatulog. Dahil nga sa project niya, dahil tinapos na nga talaga namin. Pagkatapos nga ni Kyle maligo dito, ako na nga yung nag-lotion sa kanya tapos hindi ko talaga kinakalimutan na lagyan siya nito mosquito repellent with SPF. Kahit malaki na nga talaga si Kyle, hindi ko pa rin talaga siya pwedeng hindi lalagyan itong kamay ni nanay. Tapos kapag papasok nga siya sa school, ibang perfume yung ginagamit niya, medyo mild lang. Humingi pa nga sa akin si Kyle dahil lalagyan niya nga daw ulit yung braso niya dito dahil konti nga lang talaga yung nilagay ko sa kanya. Para nga daw mas safe siya. Late na nga si Kyle pero dahil meron siyang maming affiliate at content creator, hindi pwedeng hindi niya yan gagawin. Pero at least na-enjoy talaga yan ni Kyle at hindi ko naman siya pinipilit dahil gusto naman niya yung ginagawa niya. Unang hinahawakan talaga ni Kyle itong cellphone niya kapag papasok sa school. Diyos ko po. Ano ba naman kasi, limit na lang din talaga yung paggamit ni Kyle ng cellphone niya. Ito na pala yung robot na project na ginawa namin kagabi nila Kyle. Nako, tatlo talaga kaming gumawa niyan, pati yung daddy niya nakisali na rin para matapos kami kaagad. Guys, pinagpuyatan ko to kagabi. Pero tinulungan naman ako ni mami at daddy. Kasi di ko to magagawa kung wala sila. Tignan niyo naman guys, ako kasi leader. Durability test. Ay. Tinapos na nga kasi talaga ni Kyle to dahil hanggang Friday nga lang daw to. Dinrawingan ko nga lang talaga yan ng mata tapos ng bibig. Tawang-tawa nga si Kyle dahil bakit daw hindi ko siya hinintay dahil ginagawa pa nga nila no ng daddy niya yung paa. Tanghali na nga talagang pumasok si Kyle dahil napuyat talaga kami kagabi. Hindi daw kasi talaga niya pwedeng hindi tatapusin to dahil gusto na nga daw talaga niyang ipasa sa sir niya. Siya nga daw kasi yung naging leader para daw wala na din siyang iniintindi na project. Pero ako naman medyo maaga ako nagising at natapos na nga din pala ako ditong gumawa. Ilabas na nga din ng daddy ni Kyle yung kutsyon namin dito, pati mga unan at pinaarawan nga. Bali yung mga bedsheet, punda, kumot at lahat ng sapin na lang nga yung lalaban ko pagkahatid namin kay Kyle sa school. Hindi rin naman talaga ako masyadong hirap dahil tinutulungan nga ako ng daddy ni Kyle. Ayaw nga rin talagang bitawan ni Kyle itong project niya dahil baka daw mamaya masira pa. Baka daw gumawa na lang talaga siya kapag nasira to dahil pinaghirapan nga daw talaga niya yan. Sabi ko nga sa kanya, ibaba niya dyan sa e-bike dahil hindi naman masisira yan. Pero ayaw niya ngang makinig. Paano daw ba naman kasi maalog nga at baka mamaya malaglag pa tapos mahangin pa. Tuwang-tuwa nga talaga kami ng daddy ni Kyle dito. Hindi din talaga namin dapat lalagyan ng tenga yung robot ni Kyle. Sakto nga at meron ditong cup na maliit si Kyle na pinaglalagyan ko ng ketchup niya. Kaya naman naisip nga ng daddy ni Kyle na pinturahan niya tapos ikakabit niya para mas okay daw. Nakakatuwa dahil marunong na nga din talagang gumawa ng project si Kyle pero konti lang din talaga yung tinulong namin sa kanya nung una. Ayaw pa din talaga magpatulong. Wala siyang choice kasi gabi na din nun dahil baka hindi talaga siya makapasok ngayon kapag hindi namin siya tinulungan. Tingnan nyo naman, siya na lang talaga yung nag-iisang estudyante dito sa labas at nagkaklase na nga sila. Buti na nga lang din talaga pwedeng ipasok yung e-bike dito. Kaya naman hindi na rin talaga naglakad si Kyle at mas mabilis nga siyang nakarating sa room nila. Nung kinahapunan naman, nag-training nga si Kyle tapos pagkasundo namin sa kanya, nagka-crave daw talaga siya sa chicken pastel. Buti na nga lang talaga at dumaan kami dito kay Lisa's Bake Shop.
baka kung meron dito, kaya naman una ko nga pinababa si Kyle para makapagtanong siya. Sabi nga ni ma'am, meron daw, kaya naman ito, bumaba na din ako at pumili na nga si Kyle. Craving satisfied na naman yan. Yun lang, thanks for watching, bye-bye.